Kaya mga kapatid, kaya pinapaalam sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita upang tayo ay palaan, upang tayo malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Ang mga binabanggit ko ngayon sa inyo ay hindi kalooban ng Diyos. Yung pagiging makasarili, ayaw ng Diyos ang tao maging makasarili. Ayaw ng Diyos na ang tao ay aapakan ang iba para lang makaangat ang kanyang sarili. Kapatid, sa buhay na ito, ang Panginoon, pantay-pantay ang tingin sa atin, walang mayaman o mahirap sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, tayong lumabad ng may kapakumbabaan, ng may pananampalataya sa Diyos, mayroong pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung pagiging makasarili, kapatid, ihingi mo ng tawad yan sa Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming makasarili ngayon nasa hell, maraming maibigin sa salapi nasa hell. Mga kapatid, ang mga ugali ng mga taong ito sa mga huling araw ay dadami. Kaya pinabanggit na sa iyo ng Panginoon, huwag ka nang dumagdag sa kanila na papunta sa hell. Kubepros maibigin sa salapi. Kaya maraming politiko ang hindi papasok sa kaharian ng Diyos sapagkat sila dahil sa pagkagahaman sa salapi, ninanakaw ang hindi kanila. Akala nila maganda yung bagay na yun. Sabi pa ng iba, maganda yun dahil paldo ka, kapatid. Paldo ka nga, subalit ang kaluluwa mo naman at ang buhay mo sa lupa ay magkakaroon ng sumpa. Kaya kayo mga politiko na magnanakaw sa kaban ng bayan, wala kang papasok dyan ni isa sa kaharian ng Diyos. Kailangan nilang gawin pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, at isolo yung kanilang ninakaw sa kaban ng bayan at tanggapin ang parusa ng Diyos at parusa ng batas. Baka sakaling mapatawad sila. Kung hindi nila ito gagawin at mahirap sa kanila sapagkat pumasok sila sa bitag ni Satanas. Ang mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan ay pumasok sa bitag ni Satanas. At ang buhay nila dito sa lupa ay merong sumpa. Kaya hindi natin sila dapat kainggitan, kapatid. Kaya tignan mo sila, wala na silang kapayapaan kasama ang kanilang ikalawa at ikaapat na samang lahi. Kapatid, tayo na hindi kagaya nila, manatili tayo sa Panginoon. Manatili ka sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon, at hindi ka pababayaan ng Panginoon. At sabi nito, sa mga huling araw, ang mga tao magiging mapagmalaki. Ang mga tao ngayon mapagmalaki. Ang mga tao ngayon mapagmalaki. Nakahanap lang ng kaunti sa buhay. Akala mo sila na may-ari ng mundo. Kapatid, isa kang hangal kapag gano'n ang iniisip mo. Sapagkat wala kang maiuwi pagpanaw mo sa mundong ito. Kung paano tayo pinanganak sa mundo na hubad
babalik din tayo sa lupa ng hubad din. Wala kang madadala ni isang puseng. Ang tanging natin madadala pagpano sa mundo, yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. At sabi pa rito, proud, mayayabang. Ang mga tao sa uling araw ay magiging mayayabang. Mayayabang. Akala mo meron, wala naman. Akala mo kung kumasta. Akala mo kanya ang buong mundo. Pero wala naman. Kapatid, tigilan mo ang kayabangan, ang kahambugan, sapagkat walang mararating yan. Ang mga palalo ay ibinabagsak ng Panginoon, ang mga mapagpakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Doon tayo sa itataas tayo ng Panginoon, kesa doon sa ibabagsak ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Yesus, nung siya ay nakapako sa krus, yung isang magnanakaw sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo at tayo, kami. Ang tao ito na upod ng sama, puno na nga ng kasalanan, nagmamalaki pa sa Diyos. Kaya hindi siya sinagot ng Panginoon. Samantala yung isang makasalanan na magnanakaw, ang sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, isama mo ako. Ang tao ito ay nagpakumbaba sa Panginoon. Kaya ang tao ito ay sinagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. Kaya nung namatay si Jesus, ang tao ito nung namatay din, ay isinama ng Panginoon sa langit. Ganon din sa akin, mga kapatid. Huwag tayong mga hambog, huwag tayong mga mapagmalaki, huwag tayong mga palalo, huwag tayong mga mayayabang. Sapagkat lahat ng mga yon ay ibinabagsak ng Diyos. Yung po yung mga characters sa hell. Subalit ang mga characters sa heaven ay yung mga mapagpakumbaba. Ang mga pumapasok sa kaharian ng Diyos ay yung mga mapagpakumbaba. Yung mga mapagmataas, wala nang papasok dyan sa kami. At sabi pa, blasphemous. Ang mga tao sa mga uling araw na ito, mga blasphemous. Ang mga tao ito ay lumalaban sa Diyos, hinahamak ang Diyos. Mga kapatid, huwag natin kalabanin ng Diyos. Isa kang hangal kapag ikaw lumaban sa Diyos. Isa kang hangal kapag ikaw nagmalaki sa Diyos. Para kang nakakita ka na ba ng langgam na lumaban sa tao? Para kang ganun, kapatid. Sa Panginoon, dapat tayo nagpapakumbaba, hindi nagmamataas. Wag na wag mong lalagpastanganin ang Diyos, kapatid. Marami sa mga huling araw, lumalagpastangan sa Diyos. Nilalagpastangan ng Diyos. At kinakalaban pa ang Diyos. At nagmamalaki pa sa Diyos. Ang mga taong ito ay mga hangal at itatapon sa dagat-dagatang apo ng hell. At sabi pa sa mga huling araw, ang mga kabataan, ang mga anak magiging masuwayin sa magulang. Marami ngayon mga anak masuwayin sa magulang. Kapatid, kung masuwayin ka sa magulang mo,
Mag-repent ka, humingi ka ng tawad sa Diyos at sa magulang mo. Ang mga anak na masuwayin sa magulang ay mga hangal. Walang anak na disobedient papasok sa langit. Ang mga anak ngayon masuwayin sa magulang. Kaya ngayon ang mga bata, nabalitaan natin yung mga namaril na mga kapwa kabataan din. Saan nag-umpisa ito? Ito mga batang ito nung maliit pa ay masuwayin na sa magulang. Kaya ang mga anak na masuwayin sa magulang, walang papasok sa kanila sa langit. Kaya ang mga bata ngayon, makinig kayo mga bata, lalo't ikaw ay masuwayin sa magulang mo, humingi ka ng tawad sa Diyos at humingi ka ng tawad sa magulang mo. Huwag mo kantayin, paluin ka ng Diyos, ang Diyos ang pumalo sa iyo. Kaya ito mga batang namaril doon sa probinsya, saan nag-umpisa ito? Sa pagiging masuwayin sa magulang. Kaya po tayong mga magulang, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng mga anak na maging masuwayin. Disiplinahin natin sila. Sawayin natin sila. Huwag natin silang